Isang liblib na baryo sa Visayas, nakatira ang isang binatang sabungiro na si Ramon Mon Dalisay, 22 taong gulang, payat, sunog sa araw, at sanay sa hirap. Bata pa lamang siya ay ulila na sa ama, at ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang maliit na kubo, ilang lumang gamit, at isang manok na panabong na iniwan ng kanyang ama, ang puting Texas na pinangalanan niyang Tornado. Lumaki si Mon sa piling ng kahirapan, mababaw ang ulam, madalas ay lugaw, minsan asin, at kung sinuswerte ay pinakbet. Pero sa kabila ng lahat, masikap at hindi mareklamo ang binata. Ang pangarap niya ay simple lamang, makaalis sa kahirapan, magkaroon ng sariling bahay, at mabigyan ng magandang buhay ang natitira niyang ina na may iniindang karamdaman sa baga. Ngunit sa baryong kanilang tinitirhan, isang pangarap ang tunay na kinahuhumalingan ng mga lalaki, sabong. At si Mon, kahit mahirap, ay may kakaibang galing. Hindi lamang sa paghawak ng manok, kundi sa pag-aaral ng kilos, timpla, at isip ng mga panabong. Matatalas ang mata niya, at higit sa lahat, may malasakit siya sa bawat alagang manok. Ang sabong hindi lang sugal, anak, sabi ng kanyang yumaong ama noon. Karunungan yan. Pakiramdaman mo ang hinga ng manok. Kung may kaba siya, dapat alam mo. Kung may lakas siya, lalong dapat alam mo. At sa puso ni Mon, tumatak iyon. Isang gabi, habang binibilot niya ang paa ni Tornado para sa ensayo kinabukasan, dumating ang isang malungkot na balita. Kailangan ng operahan ang kanyang ina. Ang halaga, 300,000 piso. Para kay Mon, para yung langit at lupa. Wala siyang ipon, wala silang lupa, wala siyang matatakbuhan. Ang tanging meron lamang siya ay ang kanyang manok at ang kanyang tapang. Kinabukasan, pumunta siya sa sabungan, dala si Tornado. Pagdating niya, naroon ang mga kilalang sabonghero, mayayaman, politiko at mga retiradong pulis. At nakatayo roon ang isang lalaking kilala sa baryo bilang pinakamalaking big-time na sabongero. Don Ernesto Aguilar, may-ari ng malaking farm at daan-daang imported na manok. Nang makita si Mon dala ang puting Tornado, ngumiti si Don Ernesto. "Iho," sabi nito, "yan ba ang manok mo? Mukhang malabnaw, tiyak tablayan sa unang lipat." Hindi kumibo si Mon. Tahimik niyang hinaplos ang pakpak ng Tornado. Ramdam ang init ng katawan at tibok ng puso nito. Malakas, buo, handa. At doon nagtanong ang announcer. Sino ang tataya ng 100,000 laban sa manok ni Don Ernesto? May kakasa ba? Walang sumasagot. Sino ba naman ang maglalakas loob laban sa manok ni Don Ernesto? Pero kailangan ni Mon ng pera para sa operasyon ng ina. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna. "Ako po, kakasa," sabi niya mahina pero matatag. Napatingin ang mga tao. "Ikaw? Mahirap ka lang. Saan ka kukuha ng pusta?" "Hindi pera ang pusta ko," sagot ni Mon. "Si Tornado ang pusta." Nag-ingay ang buong sabungan. Lahat nabigla. "Buhay ng manok mo kapalit ng 100,000? Nasisiraan ka ba? Isang lipat mo lang malulugi ka." Pero tumayo si Mon ng tuwid. "Kahit ano, kailangan ko ng pera para sa nanay ko." Tumawa si Don Ernesto. "Ayos, yan ang gusto ko. Tapang, deal." Nagkamayan sila. At nagsimula ang laban. Parang sumikip ang mundo ni Mon habang inilalagay niya si Tornado sa gitna ng ruedo. Malamig ang hangin, pero pawis ang kanyang mga palad. Ang kalaban, isang mamahaling imported kelso, maskulado, matalim ang mata, malaki, at kilalang mandirigma. Tumunog ang kampana. Sugod! Unang lipad pa lang, inatake ng kelso. Mabilis, mabagsik. Pero si Tornado, umiwas, umikot, sumipag sa lupa, at saka tinuka ng diretso sa leeg ng kalaban.
Nag-ingay ang mga tao. Uy, marunong umiwas. Magaling. Ang bilis. Nagpatuloy ang palitan. 2 ulit tinamaan si Tornado, ngunit nakatayo pa rin. At sa huling hampas ng pakpak, tumalon si Tornado ng mataas, tumaas ng parang kidlat at sinaksak ang kelso sa dibdib. Isang iglap, bumagsak ang kalaban. At nanalo si Mon. Tahimik pagkatapos ay sumabog ang palakpakan ng buong sapungan. Lumapit si Don Ernesto, nakangiti. Iho, may ibubuga ka pala. Narito ang pera mo. Nang mahawakan ni Mon ang makapal na bandal ng salapi, para siyang nanaginip. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban ng buhay niya. Pag-uwi niya, nakapag-down payment siya para sa operasyon ng ina. Pero kulang pa rin ang mga gamot at therapy. 1 linggo ang lumipas, may kumatok sa pinto ng kanilang kubo. Isang matangkad na lalaking Amerikano. Puti, nakaitim na jacket, at may dalang portfolio. You're Ramon Dalisay? Yes po, sir. Tugon ni Mon. My name is Mr. Collins. Scout ako ng International Cockfighting Circuits. Narinig ko ang talento mo. And I'm offering you something big. Tinuro nito ang larawan sa folder. USA International Derby Grand Prize, $1 million. Natulala si Mon. We need someone like you. Sasagutin namin ang ticket, visa, stay at training mo. Ang kailangan mo lang ay sumama. Hindi makapagsalita si Mon. Hindi siya nakatakbo pa Amerika kahit sa panaginip. Pero ngayon, isang hakbang na lang. Tiningnan niya si Tornado, nakahimlay sa tabi, malusog, parang naiintindihan ang sitwasyon. Tumingin siya sa ina, nakangiti kahit mahina. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mon na may pagbabagong paparating. Napakapit siya sa folder. Sasama po ako, sagot niya, puno ng tapang. At doon, nagsimula ang paglalakbay ng isang mahirap na binatang sabongiro, patungo sa bansang tanging pinapanood niya lang noon sa TV. At hindi niya alam na sa Amerika, sa gitna ng ingay, ilaw, at milyon-milyong dolyar, magiging alamat ang pangalan niya. Mabilis kumalat sa buong baryo ang balitang aalis si Mon papuntang Amerika. Hindi ito pangkaraniwan. Sa lugar nila, bihira ang nag-a-abroad. Karamihan ay umaalis bilang seaman, caregiver, o construction worker. Ngunit isang sabongiro, halos walang makapaniwala. Kinabukasan, sa ilalim ng lumang puno ng mangga, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay. May inggit, may tuwa, may takot, at meron ding nanlilibak. Seryoso ba yan? Sasabong pa Amerika? Malay mo, baka scam. Bata pa yan. Maluloko lang yan dun. Pero hindi nagpatinag si Mon. Sa loob ng kanyang puso, ramdam niya na ito na ang pagkakataong hindi na darating ulit. Hindi siya papayag na hayaang mawala. Ilang araw bago ang alis, lumapit si Mon sa sabungan upang magpaalam. Nandoon sina Mang Rudy, Aling Lita, maging ang ilang matagal ng sabongero na dating kumukutya sa kanya. Nakatayo siya sa gitna, hawak ang lambat na sisidlan ni Tornado. Mga kaibigan, sabi niya, salamat sa tiwala. Hindi ko man alam anong naghihintay sa Amerika, pero susubukan ko. Para kay nanay, para sa pangarap namin. Lumabas si Don Ernesto mula sa gilid. Suot nito ang mamahaling sombrero at nakaitim na polo. Ramon, sabi nito habang lumalapit, hindi ko akalaing ganito kakalayo makararating. Dalhin mo to. Inabot sa kanya ang isang espesyal na Mexican gaff. Isang pares ng pulidong tari na gawa pa umano sa Guadalajara. Ito ang tari na nanalo sa akin ng 4 na derby. Pangregalo ko sa iyo. Pero tandaan mo, hindi tari ang panalo. Puso. Ngumiti si Don Ernesto. Nagpasalamat si Mon ng taos-puso. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang ina na nakaupo sa papag. Hinihimas ang lumang kumot na pag-aari ng yumao nilang ama. Nang lumapit si Mon, mas malambing ang tinig ng ina kaysa dati.
Anak, sigurado ka ba rito? Opo, Nay. Ito lang po ang pagkakataong mabigyan ko kayo ng magandang gamutan. At pangarap ko rin po ito. Hinaplos ng ina ang buhok niya. Isang bagay na huli niyang naranasan noong siya ay 10 taong gulang. Mon, hayan mong sabihin ko. Huminga ito ng malalim. Ang tatay mo, pinangarap niya to para sa'yo. Lagi niyang sinasabi, Simon, hindi pang baryo. Malayo ang mararating niyan. Napalunok si Mon, napapikit. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang nanggaling kay nanay. Nay, pangako po, babalik ako ng may tagumpay. Hindi ko kailangan ng milyon, anak. Ang kailangan ko lang, bumalik ka. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Mon ang pagluha ng ina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Dumating ang araw ng biyahe. Maaga pa lang ay gising na ang buong baryo. Ang ilan ay nagdala pa ng pandesal, kape, at prutas bilang pabaon. Ang iba na may tumulong sa pag-akyat ng 2 maliit na maleta ni Mon sa jeep. Sa terminal, naroon si Mr. Collins, nakaputi, nakamaong, at may hawak na dokumento. Ready, Ramon? Opo, sir. Pero bago siya makasakay sa van, lumapit ang isang batang mukhang 10 taong gulang. May dala itong maliit na supot. Kuya Mon, para sa iyo po. Nang buksan ni Mon, nandoon ang isang simpleng pulang panyo na may borda ng kanilang baryo. Pangswerte po, sabi ng bata. Para manalo kayo sa Amerika. Nagiba ang pakiramdam ni Mon. Para bang ang buong baryo ay ibinigay sa kanyang mga kamay. Pagdating sa airport, unang beses ni Mon na makakita ng ganoong kalaking gusali. Halos malula siya sa liwanag ng terminal, sa dami ng taong iba't ibang lahi, sa boses ng mga anunsyo sa Ingles. Si Mr. Collins ay sanay na sanay, mabilis maglakad. Keep close, Ramon. Maraming proseso dito. Opo, sir. Dumaan sila sa immigration. Kinabahan si Mon nang tanungin siya ng opisyal. Purpose of travel? Cockfight training po, sir. Tinignan siya ng immigration officer, nagtaas ng kilay. Tapos ngumiti. Good luck, stamp. Para kay Mon, parang tumalon ang puso niya sa tuwa. Isa itong malaking hakbang patungo sa pangarap. Pag-akyat niya sa eroplano, halos hindi siya makahinga sa gulat. Ang upuan, malambot. May TV sa harap. May libreng kumot. At nang bigyan siya ng flight attendant ng juice para siyang binigyan ng kayamanan. Sa tabi niya nakaupo si Mr. Collins, nagbabasa ng tablet. Ramon, may sasabihin ako, sabi nito sa isang seryosong tinig. Lumunok si Mon. Ano po yon, sir? Ibinaling ni Mr. Collins ang kanyang mga mata kay Mon, matalim at may dalang bigat. Pagdating natin sa Amerika, hindi na ito tulad ng sabong sa baryo. O, doon, milyon ang umiikot. Doon, buhay ng tao ang nagbabago sa isang talon ng manok. Natigilan si Mon. At doon, tugtong ni Mr. Collins, madaming gusto kang pabagsakin. Napalunok si Mon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kinakaharap niya. Pero kung manalo ka, patuloy ni Mr. Collins, $1,000,000 ang premyo. $1,000,000. Halos hindi malasahan ni Mon ang lasa ng hangin sa eroplano. Kaya ba talaga natin yun, sir? Ngumiti si Collins. Ramon, hindi kita dadalhin sa Amerika kung wala kang ibubuga. Hinawakan ni Mon ang pulang panyo sa kanyang bulsa. Pabaon ng baryo. Paalala ng pangarap. Sa unang pagkakataon simula pagkabata, hindi lang siya nangangarap. Lumilipad na siya papunta rito. Pagkalipas ng halos 14 na oras, dumapo ang eroplano sa Los Angeles. Nang lumabas si Mon, sinalubong siya ng malamig na hangin, matataas na gusali, at napakaraming ilaw. Para itong ibang planeta.
Pero hindi siya natakot. Sa halip, nagapoy ang kanyang damdamin. "Welcome to the United States, Ramon," sabi ni Mr. Collins. "Dito magsisimula ang tunay mong laban." At sa unang hakbang ni Mon sa lupa ng Amerika, ramdam niya, ang kahirapan ng Pilipinas ay may iwan. Ngunit ang tapang niya ang magdadala sa kanya pataas. Hindi niya alam kung anong pagsubok ang naghihintay, pero handa siya. Dahil ang isang mahirap na binata mula sa baryo, ngayon ay papasok sa mundong may taya na $1,000,000. Pagkalapag nila sa Los Angeles, halos malula si Mon sa laki at ganda ng paligid. Ang liwanag ng mga billboard, ang tunog ng mga sasakyan, ang dami ng iba't ibang lahi. Meksikano, Amerikano, Indian, Chinese, parang pinagsamang lahat ng mundong hindi niya pa kailanman nasilayan. Habang naglalakad sila palabas ng airport, may hawak na maliit na papel si Mon. Hotel Sunrise International Room 507. Napapakamot siya sa ulo habang sinusundan si Mr. Collins. "Sir, parang panaginip po. Ganito pala dito." "Masasanay ka rin, Ramon. But remember, hindi ka nagpunta dito para mamasyal." "Opo, sir." Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lamig ng Amerika at ang bigat ng misyong dala niya. Ang manalo para sa kanyang ina. Makaraan ang ilang minutong biyahe, huminto ang kotse nila sa isang malaking gusali na natatakpan ng mga LED lights. May malaking sign, American Game Fowl Training Center. Sa loob, bumungad sa kanya ang daan-daang kulungan ng mamahaling manok. Sweater, hatch, kelso, roundhead, white claret. Mga linyang noon ay tinitingnan lang niya sa YouTube. Pinakilala siya ni Mr. Collins sa head trainer. Isang matangkad, kalbong Meksikano na may malaking tattoo sa braso, si Miguel El Toro Ramirez. Tumingin si El Toro kay Mon mula ulo hanggang paa. "So, ikaw si Ramon Dalisay, the Filipino boy." "Opo, sir." "Narinig ko magaling ka raw, pero tandaan mo, dito, hindi sapat ang galing. Kailangan mo ring tapang at diskarte sa ibang level." Ngumiti si Mon, hindi nagpapatalo. "Gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko." Pinagmasdan siya ni El Toro sa katumango. "Good. Kasi dito kahit maliit ka, pwede kang maging alamat." Dinala nila si Mon sa isang malaking open arena, parang minisabungan. Nandoon ang iba pang trainees. May Meksikano, Vietnamese at 2 Amerikano. Lahat ay mukhang bihasa at may dalang sariling manok. Ang unang assignment, observation test. Ipinasok ni El Toro ang 2 manok sa gitna. Hindi ito laban. Observation lang dapat. Pero ang bawat trainee ay kailangan hulaan. Sino ang mas malakas? Sino ang mas magugulang? Sino ang may lamang sa galaw? Pinahawak kay Mon ang clipboard at sinabihan, "Kung mali ang basa mo, hindi ka na namin itutuloy. Training pa lang yan." Napalunok si Mon. Nagpulsa siya ng pulang panyo ng bata mula sa Pilipinas. Nagsimula ang 2 manok na mag-ikot. Ang isa mataas ang tindig, agresibo. Ang isa mababa ang ulo, kalmado pero matalim ang tingin. Nagtaasan ang kamay ng iba. "Number 1. No, 1 has better posture. Easy win for Rooster 1. Tahimik lang si Mon. Kumakabog ang dibdib. Lumapit sa kanya si El Toro. "Ano, Ramon? Sino ang lamang?" At sa puntong iyon, natandaan niya ang sinabi ng ama. "Pakiramdaman mo ang hinga ng manok." Tinitigan niya ng mabuti ng manok na mababa ang ulo. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng buntot nito. Kontrolado, disiplinado. Ang maliit pero tiyak na hakbang. Ang hindi pag-atake pero laging nakatantya sa distansya. Tumaas ang kamay niya. "Sir, number 2. Nagtinginan lahat. "Are you sure?" Tanong ni El Toro. "Opo, sir." Tahimik siya. Pero may plano. Hindi siya padalos. Tahimik ang arena.
Ilang sandali pa ay pinahinto ni El Toro ang observation at ngumiti ng malawak. Correct. Nabigla ang ibang trainees. What? How? No way that quiet rooster wins. Ipinaliwanag ni El Toro. A real gamecock doesn't waste energy. The calm ones are killers. At doon lumapit siya kay Mon at pabulong na nagsabi, "You have the eyes of a true handler." Hindi makapaniwala si Mon. Sa unang araw niya, pasado agad siya sa pinakamahirap na pagsubok. Nang pauwi na sila papuntang hotel, tumingin si Mr. Collins sa kanya. "Good job today. Pero Ramon, may kailangan kang malaman." "Ano po yon, sir?" "Hindi lahat ng nasa derby ay patas. Sa premyong 1,000,000, maraming magtatangkang mandaya, manuhol, manira, manlukong gaya ng hindi mo pa nakikita sa Pilipinas." Napatigil si Mon. "May mga sindikato sa sabong? Not just syndicates, rich men, politicians, even farm owners, lahat gustong manalo. At kapag sumali ka sa main event," tumingin si Collins sa kanya ng seryoso. "You are not just fighting roosters, you are fighting the entire system." Napasinghap si Mon. Hindi niya inaasahan ang bigat ng mundo sa Amerika. Pero tumingin siya sa langit. Nakita niya ang buwan, maliwanag, parang gabay. Hinawakan niya ang pulang panyo sa bulsa. "Sir, kahit sino pa kalaban ko, lalaban po ako. Kahit sindikato, kahit buong mundo pa ho." Ngumiti si Mr. Collins. "Good, because that's exactly what will happen." At doon nagsimula ang totoong kwento ng kanyang pag-akyat. Hindi niya alam na ang susunod na kabanata ay hahantong sa isang laban na halos ikamatay niya. Kinabukasan, maaga pang nagising si Mon. Nasa hotel pa lang siya, ngunit ramdam niya ang kaba at tuwa. Para bang nagising siya sa isang mundong noon ay pinapangarap lamang niyang makita sa TV. Ngunit ngayong narito na siya, ang pangarap ay biglang naging malaking responsibilidad. Habang kumakain siya ng simpleng almusal, toast, scrambled egg, at juice, pinagmamasdan niya ang malalaking gusaling nakikita mula sa salamin. Iba ang pakiramdam. Nakalulula, pero nakapagbibigay lakas. Hindi nagtagal, kumatok si Mr. Collins. "Ramon, ready ka na?" "Yes po, sir." "Good. Today, mas mabigat ang training and more dangerous." Napalunok si Mon. Alam niyang iba ang ibig sabihin ng salitang dangerous dito sa Amerika. Pagdating nila sa American Game Fowl Training Center, sinalubong sila ng amoy ng vitamins, feeds, at disinfectant. Pero higit sa lahat, naroon ang huni ng daan-daang manok na tila may sarili ring ritmo. Sa loob ng Central Arena, nakatayo si El Toro na nakapulupot ang pulang bandana. Kasama niya ang 3 malalaking lalaking handler na mukhang mga ex-boxer. "Ramon," sigaw ni El Toro, "are you ready to see hell?" "Oh? Good. Dahil dito sa Amerika, hindi sapat ang marunong. Kailangan mong matutong mabuhay sa gitna ng dayaan." Lalong kumabog ang dibdib ni Mon. Dinala nila si Mon sa isang kwarto kung saan may 2 manok. Ang isa, mukhang normal. Maayos ang tindig, kalmado, mabangis pero kontrolado. Ang isa, tila demonyo. Isang black claret na may pulang mata, agresibo, at halos walang tigil sa paglipad kahit nasa maliit na kulungan. "Ramon," sabi ni El Toro, "itong black, hindi sumusunod sa galaw, wild, unpredictable. Ang ganitong klase, kung hindi mo mababasa, papatay ito ng manok mo nang hindi mo inaasahan." Tumingin si Mon sa 2 manok at napansin niya agad ang pagkakaiba sa paghinga. Ang normal na manok ay pantay ang hinga. Ang black claret, pahigop-pahigop, parang naghahabol ng galit. "Anong basa mo?" tanong ni El Toro. Huminga si Mon ng malalim. "Sir, ang black claret po, may galaw,
pero walang isip. Malakas, pero walang direksyon. Kung tama ang pagkakatansya, kaya siyang paikutin ng tamang player. Napangiti si El Toro. Eksakto. At doon niya naintindihan. Simon ay may mata ng tunay na sabonggiro. Susunod, dinala nila si Mon sa isang maliit na kwarto na walang ingay. Doon ipinapasok ang 2 manok na walang tari at walang laban. Layunin, pag-aralan ang galaw kahit walang tunog. Hindi ito madaling pagsubok. Dito sinusukat kung talagang marunong kang makinig sa hindi sinasabi. Tahimik ang kwarto, parang libingan. Sa loob nag-ikot ang 2 manok. Halos wala kang marinig, kahit isang tunog ng pakpak. Pero napansin ni Mon ang kakaiba. Ang isang manok, kahit kalmado, paminsan-minsan ay tumitingin sa sahig bago lumakad. Ang isa naman diretso lang ng diretso. Nagsalita si Mon. Sir, yung tumitingin sa sahig, yun ang mas maingat. Tinitingnan niya kung saan gagalaw. Mas kontrolado siya. Yun ang mananalo. Nagkatinginan ang mga coach. Tumango si El Toro. Tama na naman. Ang isa sa mga American trainers ay napanganga. Damn, this kid's eyes are scary. Hindi napigilan ni Mon ang mapangiti kahit kaunti. Ito ang pinakamahirap. Dinala nila si Mon sa isang malaking arena kung saan may ilaw, sigawan ng speakers, at tunog ng crowd. Ito ang simulasyon ng totoong derby, kung saan hindi ka lang nakatingin sa manok, kundi kailangan mong tumutok kahit gulo ang paligid. Sa gitna ay ipinasok si Mon. May hawak siyang dummy rooster, manok na gawa sa training materials, may timbang at galaw parang totoo. Ang trabaho niya, i-handle ang manok nang hindi bumibitaw kahit nanginginig ang paligid. Pag-umpisa ng simulation, biglang umalingaw-ngaw ang sigawan. Who are you? Filipino? Go home up, boy! This is America, not your farm. May mga ilaw na tumatama sa mukha niya. May artificial smoke machine. At biglang putok ng bass na parang real sabungan sa Vegas. Kinabahan si Mon. Hindi niya namalayang nag-iinit ang palad niya. Pero hindi siya bumitaw. Hinawakan niya ang manok, inikot ng maingat at isinagawa ang check, stance at way na gaya ng natutunan sa Pilipinas. Nang matapos ang simulation, lumapit si El Toro. Tahimik ito sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos, Dios mio. Sir, you passed the pressure test. Nagpalakpakan ang mga trainers. Hindi makapaniwala si Mon. Habang pauwi sila, tumigil ang kotse, bigla nang tumunog ang telepono ni Mr. Collins. Hello? What? Are you sure? Biglang nagbago ang mukha ni Collins. Mula seryoso, naging matigas at parang galit. Pagkababa niya ng tawag, lumingon siya kay Mon. Ramon, may problema. Oh? May nakialam sa registration. May nag-report na hindi ka dapat isali sa main event. Bakit po? Because someone big wants you out. Nalaglag ang puso ni Mon sa narinig. Sino po? Umiling si Collins. Hindi ko pa alam, pero isa lang ang sigurado. Tumingin siya kay Mon ng diretsong-diretso. Natakot sila sa'yo. Natahimik si Mon. Kinamayan siya ni Collins. Welcome to America, Ramon. Dito nagsisimula ang totoong laban. Kinabukasan, nagising si Mon na mabigat ang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa balitang may gustong magpatanggal sa kanya sa kompetisyon. Hindi niya alam kung sino, pero alam niyang hindi ito maliit na tao. Sa isang event na may premyong $1,000,000, hindi ka kalaban ng mga manok. Kalaban mo ang mga interes at impluensya ng mga mayayaman. Pagbaba niya sa lobby ng hotel, nadatnan niya si Mr. Collins. Nakaupo, nakakunot noo, at may hawak na 2 envelope.
Ramon, maupo ka. Umupo si Mon, ramdam ang tensyon. Sir, ano pong problema? Mas malaki kaysa sa akala ko. Binuksan ni Collins ang isang envelope at ipinakita ang mga dokumento. May nakalagay. Violation. Undocumented handler experience. Possible illegal entry in sports division. Nagulat si Monchay. Sir, hindi ko naman po. Alam ko, lahat ng papeles mo ay kompleto. Pero ang problema, may nag-file ng bogus complaint sa International Derby Committee. Umigpit ang hawak ni Mon sa mesa. Sino po? Isang pangalan lang ang lumitaw at hindi maganda. Dinahandahang ibinaba ni Collins ang dokumento sa harap ni Mon. Alexander Montgomery. Nagtaka si Mon. Sino po yun? Huminga ng malalim si Collins. Isa sa pinakamayamang game fowl owner sa buong United States. Owner ng Montgomery Farms. Multi-millionaire at kilala sa isang bagay. Tumingin si Collins diretso sa mata ni Mon. Wala siyang inuurungan at walang pakialam kung sino ang masagasaan. Nanginginig ang kamay ni Mon. Hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Pero, bakit ako? Simple, narinig niya ang pangalan mo. Narinig niyang natalo mo si Don Ernesto sa Pilipinas. Narinig niyang mabilis kang tumaas. Nagtagal si Collins bago nagsalita at natatakot siyang maging problema ka. Hindi nakakibo si Mon. Isang mahirap na binata mula sa baryo, kalaban ng isang Amerikanong milyonaryo. Hindi siya handa sa ganitong klase ng laban. Pero hindi niya pwedeng umatras. Hindi niya pwedeng hayaan ang taong ito na kontrolin ang kapalaran niya. Habang nag-iisip si Mon, biglang tumunog ang cellphone niya. Numero mula sa Pilipinas. Si Nanay. Hello, Nay? May munting ubo mula sa kabilang linya. Anak, kumusta ka dyan? Napakapit si Mon sa telepono. Ayos lang po, Nay. Nagsisimula na po training ko. Anak, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kahit hindi ka manalo, okay lang. Umiling si Mon kahit hindi siya nakikita. Natahimik. Tapos, Nay, para po sa inyo lahat to. Hindi po ako susuko. Hindi niya sinabi ang problema. Ayaw niyang mag-alala ang ina. Pagkababa ng tawag, tumulo ang isang luha niya. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil mas lalo siyang nag-apoy sa determinasyon. Hindi ako papayag na may aalis sa laban na ito nang hindi ako lumalaban ng buo. Dumiretso si Mon sa training center. Nandoon si El Toro, nagpapakain ng manok nang makita siya. Ramon, bakit parang bagyo ang tingin mo? Huminga si Mon ng malalim. Sir, may gusto kong magtanggal sa akin sa derby. Nagbago ang mukha ni El Toro. Biglang naging seryoso. Sino? Alexander Montgomery. Napamura si El Toro. Puta madre, yan ang pinakamasamang kalabang pwedeng makalaban. Naglakad siya papalapit kay Mon na parang galit pero protektibo. Pero Ramon, tandaan mo to. Tinutok niya ang daliri sa dibdib ni Mon. Sa sabong, hindi nananalo ang pinakamaraming pera. Nananalo ang may pinakamatalas na utak. Huminto si El Toro saglit, tapos ngumiti ng bahagya. At sa mata pa lang, lamang ka na. Bahagyang napangiti si Mon. Habang nagtitigil sila sa sabungan, dumating si Mr. Collins na may dalang bagong balita. Ramon, good news and bad news. Ano po yun? Good news. Nakausap ko ang committee. Hindi nila tatanggalin ang registration mo. As of now. Lumuwag ang dibdib niyo mo. Bad news. Si Montgomery, nagpadala ng tao para bantayan ka. Pinagmasdan ka nila ngayon. Napatigil si Mo. Oh? Pero bakit? Kung hindi ka nila mapatanggal sa papel, susubukan ka nilang guluhin sa labas. Biglang sumingit si El Toro. Ramon,
This is not just a competition anymore. This is war. Habang pauwi si Mon sa hotel, naglakad siyang mag-isa sa gilid ng sidewalk. Malamig ang hangin, maingay ang mga kotse, pero ramdam niya ang kakaibang presensya sa likod niya. Nilingon niya, at doon niya nakita ang isang malaki, matangkad, at balbasing lalaking nakasunod sa kanya. Nakaitim, nakakap, matikas ang tingin. Hindi nagsalita, hindi ngumiti, hindi umiwas. Tumigil si Mon sa paglalakad. Tumigil din ang lalaki. Naglakad si Mon. Naglakad din ito, parehong bilis. Nang makarating si Mon sa tapat ng hotel, biglang huminto ang lalaki. Tumingin kay Mon at nagsalita sa malamig na Ingles. "You're Ramon Dalisay, right?" Hindi sumagot si Mon. "Consider this a warning. If you value your life, don't show up to the $1 million derby." Hindi nakagalaw si Mon. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang lalaki ay naglakad palayo at sumakay sa itim na SUV. At bago tuluyang umalis, ibinaba nito ang bintana at nagsabi, "Montgomery doesn't lose. Don't be the first to challenge him." Umusok ang gulong. Nawala ang SUV sa dilim. Pagsara niya ng pinto ng hotel room, sumandal siya doon, nanginginig. Ngunit sa gitna ng kaba, isang bagay ang mas malakas. Pride, determinasyon, tapang. Kinuha niya ang pulang panyong bigay ng bata mula sa Pilipinas, hinawakan ng mahigpit at bumulong. "Hindi ako matras sa kahirapan. Hindi ako aatras sa Amerika." At sa puntong iyon, sa dilim ng kwarto, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kinabukasan, pagbangon ni Mon, ramdam niya pa rin ang pangamba mula sa lalaking nagbanta sa kanya. Halos hindi siya makatulog kagabi. Pero kahit nanginginig pa ang loob niya, alam niyang kailangan niyang tumayo, maghanda at lumaban. Nang bumaba siya sa lobby, naroon si Mr. Collins. Seryoso ang mukha, parang alam ang nangyari kahit hindi niya sinasabi. "You look tense, Ramon." "Sir, may nagbanta po sa akin kagabi. Sinabi niyang umuwi na lang daw ako." Huminto si Collins, hindi nagulat. Sa halip tumangulang, "Montgomery's man." "Sir, bakit nila ako tinitarget?" "Because they see you as a threat. At kapag ganito kalaki ang premyo, kahit sino kayang bayaran ng mga tulad nila." Nagkuyom si Mon ng kamao. "Hindi po ako uuwi, lalo na ngayon." Tumango si Collins. "Good. Dahil ngayong araw, may unang trial match ka." Napatigil si Mon. Trial match? Ibig sabihin, magsasabong na siya dito mismo sa Amerika. At ang kalaban, hindi basta kalaban. Dinala nila si Mon sa isang underground training arena. Wala itong advertisement. Wala sa mapa. Ito ang lugar kung saan sinusubok ang mga manok bago isalang sa $1 milyon na kompetisyon. Pagbaba nila sa basement level, may 2 bantay sa pinto, parehong nakaitim at mukhang ex-military. Sa loob, may bilog na minisabungan, may ilaw sa gitna. May mga taong naka-jacket, naka-sombrero, at halatang mayayamang breeders. Nandoon rin ang mga handler na kilala sa buong Amerika. Ang ilan, nakatingin kay Mon ng may pagdududa. Ang iba, may halong pagmamata. Filipino kid? Yan ba yung pinoprotektahan ni Collins? Mukhang payat. Hindi tatagal yan. Hindi kumibo si Mon. Sanay siya sa panghuhusga. Lumaki siyang binabaliwala dahil mahirap. Pero ngayon, ibang laban na to. Lumapit sa kanila si El Toro, kasama ang isang hawak na kulungan. "Ramon," sabi ni El Toro, "ang kauna-unahan mong trial match, hindi pang baryo. Kalaban mo ang manok ni Logan Pierce." Natahimik ang buong paligid nang marinig ang pangalang iyon. Si Logan Pierce, ang pambato ng Montgomery Farms. Malupit, masungit at walang awa.
Bawat manok na lumalabas sa farm ni Logan ay sinasanay parang sundalo, hindi hayop. At ngayon, unang laban pa lang ni Mon. Si Logan na agad ang katapat. Lumapit si Logan, matangkad, malaki ang katawan, at may nakakalokong ngiti. So ikaw yung Filipino boy? Opo, sagot ni Mon, matatag. Good, at least may bago kaming mababaon. Tumawa ang mga kasamang Amerikano. Hindi gumalaw si Mon. Hindi siya natakot. Pero nag-aalab ang dibdib niya. Pinuksan ni El Toro ang kulungan. At lumabas ang isang napakagandang manok. Kulay puting may pulang balahibo sa leeg, matikas, matalim ang titik, at mas agresibo kaysa sa lahat ng nakita niyang manok dito. Ramon, sabi ni El Toro, siya ang gagamitin mo. Pangalan niya, Diablo Blanco. Napakurap si Mon. Sir, ibig sabihin po? Oo, isa siya sa pinakamalakas dito. Pero kung mali ang handling mo, siya mismo ang mananakit sa'yo. Kinuha ni Mon ang manok. Pagkakapit niya, naramdaman niya agad ang tigas ng dibdib nito at ang lakas ng paghinga. Para itong may sariling apoy. Sir, kaya ko po. Dapat lang, dahil pag natalo ka rito, wala ka ng lugar sa $1 million event. Tumayo si Mon sa gitna ng maliit na arena. Sa tapat niya si Logan Pierce, nakangiti ng malapad na parang alam nang siya ang panalo. Sa gitna, inilapag ang dalawang manok. Ang manok ni Logan ay isang malaki at mabagsik na blue sweater, kilalang killer breed. Sumigaw ang announcer. Handlers ready. Manok, bitaw. Sa isang iglap, sumugod ang sweater malakas, mabilis, parang tren. Pero si Mon, sanay sa tamang timing. Inikot niya si Diablo Blanco, hinawakan sa tamang anggulo, at nang pakawalan, boom! Nagbanggaan ang dalawang manok sa gitna. Mas malakas ang sweater, pero si Diablo Blanco ay mas mabilis. Tumama ang unang palo. Sumirit ang balahibo. Uminog ang dalawa. Nagingay ang crowd. Put it down, Logan. You got this. Pero iba ang nakita ni Mon. Nakita niya ang galaw ng sweater. Masyadong aggressive, masyadong diretso. Walang defense. Diablo, gapang, pulong ni Mon. At parang nakarinig ang manok, umikot ito pababa, umiwas sa palo ng sweater, at saka lumipad pataas. Isang malinis na palo, diretso sa leeg. Itapaha. Bumagsak ang manok ni Logan. Wala pang 35 segundo. Tumahimik ang buong arena. Tahimik na parang sementeryo. Si Logan, nakatitig lang. Pulang-pula ang buka. Hindi makapaniwala. Tumayo si El Toro, nagtaas ng kamao. Ganon! Sumabog ang sigawan. Ang ibang Amerikano, napanganga. Ang mga breeder, nagpulong-bulungan. At lumapit kay Mon si Logan. Umisi ito ng masama. You just made the biggest mistake of your life. Tumingin si Mon sa kanya, hindi natatakot. Hindi po ako natatakot sa inyo. Sa isang iglap lumapit si Logan at bumulong. Hindi mo ako dapat tinalo, bata. Pero okay lang. May oras pa si Montgomery para ayusin ka. Tumalikod si Logan. Iniwan si Mon na may bagong katotohanang natuklasan. Hindi lang pera ang laban. Buhay na ang nakataya. Matapos ang nakakatindig balatong laban sa trial match, hindi alam ni Mon kung dapat ba siyang matuwa o mangamba. Nanalo nga siya, pero ang pag-ikot ng mga mata ng mga breeder, ang malamig na tingin ni Logan, at ang pangalang Montgomery na palagi na lang lumilitaw. Lahat iyon ay parang sibat na nakatutok sa kanya. Habang naglalakad palabas ng underground arena, lumapit si El Toro kay Mon. Ramon, you did great today.
Salamat po, sir. Nanatiling seryoso si El Toro. Pero hindi ito magandang tanda. Tinalo mo ang pambato ni Logan. Ibig sabihin, ngayon, nasa listahan ka na ng mga ayaw nilang umaangat. Hindi kumibo si Mon, pero kumunot ang noo niya. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, ngayon, ikaw ang target. Napasinghap si Mon. Hindi niya kailanman inakalang dadating ang araw na ang pagiging magaling niya sa sabong ay magdadala sa kanya sa panganib ng buhay. Pagbalik nila sa hotel, ramdam ni Mon ang malamig na hangin kahit nasa hallway na sila. Biglang sumeryoso ang mukha ni Mr. Collins habang pinisil ang balikat ni Mon. Ramon, pagpasok mo sa kwarto mo, ilak mo agad ang pinto. Huwag kang magbubukas ng kahit sino. Huwag ka munang lalabas mag-isa. Sir, grabe naman po. This is America. At ang Montgomery, hindi nagbibiro. Napaisip si Mon. Tila nagiging pelikula ang buhay niya. Pero mas totoo, mas delikado, at mas nakakatakot kaysa sa anumang pelikula. Pagpasok sa kwarto, agad niyang nilak ang pinto. Nagbukas siya ng ilaw. Umupo sa kama. Tahimik. Mas tahimik kaysa kahapon. Nagring ang cellphone niya. Numero mula sa Pilipinas. Nay. Mahina ang tinig ng ina, pero masigla ang tunog. Anak, kumain ka na ba? Okay ka lang ba dyan? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Hindi niya binanggit ang mga banta. Hindi niya sinabi ang pangalan ni Montgomery. Hindi niya sinabi ang nangyaring trial match. Ayaw niyang mag-alala si nanay. Hindi niya kayang dagdagan ang pasanin nito. Ngunit sa likod ng bawat salita, nagtatago ang isang katotohanan delikado na ang pwesto niya. Kinabukasan, ipinatawag si Mon ni Collins sa rooftop ng hotel. Tahimik ang paligid at malamig ang hangin na parang tumatama sa kaluluwa. Ramon, may kailangan ka ng malaman. Ano po yun, sir? May nilabas si Collins na folder. Ibinukas iyon sa harap ni Mon. At doon nakita ni Mon ang larawan ni Logan Pierce. At sa ilalim nito, nakalagay ang isa pang pangalan. Alexander Montgomery Illegal, Game Foul Syndicate Investigation Report. Namilog ang mata ni Mon. Sir, ibig sabihin po, Montgomery isn't just rich. He's dangerous. May mga kaso siya dati. Bribery, smuggling, illegal betting syndicate. Pero lahat ng kaso nababayaran. Umigpit ang kamao ni Mon. Sir, bakit po ako? Wala naman po akong ginagawa sa kanila. Exactly. Wala. Pero iyon ang ayaw nila. Tumabi si Collins at tumingin sa malayo. Gusto nilang sila ang pinakamagaling. Sila ang tinitingala. Wala silang gustong batang Filipino na biglang papasok at tatanggal sa kanila ng spotlight. Umigting ang panga ni Mon. Sir, hindi po ako aatras. Hindi ko po sila pagsisilbihan. Hindi po ako susuko. Tumingin si Collins. Parang nagulat pero humanga. Yan ang gusto ko sa iyo, Ramon. Hindi ka gusto nilang gawing alipin ng takot. Pag-uwi nila mula sa training center, habang naglalakad si Mon papasok sa elevator, may sumundot na pakiramdam sa batok niya. May nakatingin. Paglingon niya isang lalaki, nakaitim na hoodie, nakamasid sa kanya mula sa hallway. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Pero kita ni Mon ang kamay nitong nakapasok sa bulsa, tila may hawak na matulis. Kinabahan si Mon. Tumalikod siya at nagmadaling sumakay sa elevator. Pagsara ng pinto, biglang may sumikat sa elevator door. Tumama ang bakal. Halos hindi sumara ang pintuan. Napatras si Mon. Pinilit ng lalaki buksan ang pinto. Sumigaw si Mon. Sino ka? Ano kailangan mo? Hindi sumagot ang lalaki. Pero may bubulong sa tinig nitong mababa. Montgomery sends his regards. Sa takot at adrenaline,
Sinipa ni Mon ang kamay nito at mabilis pinindot ang close button. Pagsara ng elevator, tumibok ang puso niya ng napakalakas. Hindi niya maiwasang mapaupo sa sahig at manginig. Papatayin siya ng mga taong ito. At hindi pa nagsisimula ang $1,000,000 derby. Pagbukas ng elevator sa rooftop, lumabas si Mon na humihingal. Nandoon si El Toro, nag-aabang tulad ng may alam. Anong nangyari sa'yo? Para kang hinabol ng bulto. Hindi nagsinungaling si Mon. Isinabi niya ang lahat. Tumaas ang kilay ni El Toro, pero hindi nagulat. I told you, Ramon. They fear you. Sir, bakit ganito? Sabong lang to. Bakit parang gera? Umiling si El Toro. Hindi sabong ang problema. Power, money, ego. Yan ang totoong laban dito. Napatingin si Mon sa langit. Pakiramdam niya ay maliit siya sa mundong puno ng higante. Ngunit, naroon ang apoy sa puso niya. Tumayo siya ng tuwid. Sir, kahit anong gawin nila, lalaban ako. Para sa nanay ko, para sa pangarap ko. Ngumiti si El Toro. Hindi ngiting masayang ngiting may halong paghanga at pag-aalala. Good, Ramon. Dahil simula bukas, tumalikod siya at tumingin sa malawak na lungsod ng Los Angeles. Sasabak ka na sa official lineup ng $1,000,000 derby. Tumigil ang mundo ni Mon. Ito na. Ito na talaga. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mata ni Mon, iba na ang pakiramdam ng hangin. Mabigat, mas malamig, mas tumatago sa dibdib. Ito ang araw na papasok ang pangalan niya sa opisyal na listahan ng mga lalaban sa pinakamalaking sabong sa buong Amerika, ang International Golden Spurs $1,000,000 Derby. Pagbaba niya sa lobby, naroon si Mr. Collins at si El Toro. Parehong seryoso, parehong alam na malaki ang nakaabang. Ramon, sabi ni Collins, handa ka na? Opo, sir. Good. Dahil pagpasok mo sa arena ngayong araw, wala nang atrasan. Inaplos ni El Toro ang balikat ni Mon. Remember, Ramon, your eyes, your timing, your calmness. Yan ang puhunan mo, hindi pera. Tumango si Mon. Umigpit ang hawak niya sa pulang panyong alay sa kanya mula sa batang Pilipino. Pangswerte, pangtatag. Dinala nila si Mon sa isang gusaling mas malaki pa sa Basketball Coliseum sa Pilipinas. Nakailaw, may malalaking screen at may mahahabang linya ng mga sasakyan sa labas. Nakalagay sa malalaking banner, Welcome to the International Golden Spurs $1,000,000 Derby. Sa loob, umungat kay Mon ang eksena na hindi niya akalaing makikita sa totoong buhay. May mga mamahaling stall para sa mga manok. May private room ang bawat breeder. May mga bodyguard. May mga camera crew. At may mga gambler na naglalakad na parang mga hari. Sa gitna, naroon ang main sabong arena bilog. Malaki, maliwanag, at puno ng tao. Sir, ang laki po. Punong ni Mon. Umiti si Collins. Ramon, sa lugar na ito, mababago ang buhay mo. Nagtungo sila sa registration area. Maraming handlers at breeders ang nakapila, karamihan ay kilalang pangalan sa mundo ng sabong. Paglapit ni Mon, tumahimik ang mga nasa pila sa likod niya. Narinig niya ang ilan. Yan ba yung Filipino na tinalo si Logan? Bata pa, pero delikado. Montgomery won't like that he's here. Hindi kumibo si Mon, pero lalong nag-alab ang loob niya. Pagharap niya sa registration officer, tiningnan nito ang dokumento, ang pangalan, ang passport, at ang entry number. Name? Ramon Dalisay, sir. Country? Philippines. Saglit na tumingin ang officer sa kanya, may bahagyang pagngiti. Good luck, kid. Stamp.
You're officially in. Sa isang simpleng tunog ng stamp, pumasok si Mon sa isang laban na hindi na niya mababawi. Pagpasok nila sa holding room para sa mga breeders, naroon ang halos buong puwersa ng pinakamalalaking pangalan sa sabong. Mga multi-millionaire, mga sikat na handler, mga veteranong trainers, mga sugalero na kayang tumaya ng 5 milyong piso sa isang palo. At sa dulo ng kwarto, naroon ang taong kinatatakutan ng lahat. Alexander Montgomery. Matangkad, maputi, may suot na mamahaling coat, nakasombrero, at may kasamang 5 bodyguards. Nasa tabi niya si Logan Pierce na nakatingin kay Mon na parang mangangain ng buto. Biglang napahinto si Montgomery at tumingin kay Mon. Ang loob ng kwarto ay tila huminto. Lumapit si Montgomery, mabagal, parang hari. So, ikaw si Ramon Dalisay. Diretsong tiningnan siya ni Mon. Opo. Tumingin si Montgomery sa hawak ni Mon na case ng manok. Malalim ang tingin nito, parang binabasa ang kaluluwa niya. Narinig ko ang trial match mo. Narinig ko rin na tinuruan ka ni El Toro. Huminto. Ngumiti ng malamig. Interesting. Lumapit pa ito. Halos magdikit ang mukha nila. Let me make this clear, kid. This is my arena. My game. My victory. Hindi umiwas si Mon. Hindi po ako napunta rito para sumuko. Hindi mo kailangang sumuko, kulong ni Montgomery. Kailangang umalis ka. Pabulong pero mabigat. Parang utos mula sa Diablo. Umiti si Mon, bahagya pero puno ng tama. Hindi po ako aalis. Tumingin si Montgomery ng masama, tapos tumalikod at naglakad palayo kasama ang mga bodyguards. Pumulong si Logan habang dumadaan. Bata, hindi ka tatagal. Pero hindi alintana ni Mon ang takot. Sa halip, naramdaman niya ang apoy na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Sa backstage preparation room, kinuha ni El Toro si Diablo Blanco mula sa case. Puting-puti ang balahibo nito, matalim ang mga mata, at ang lakas ng katawan ay parang leon sa loob ng hawla. Ramon, sabi ni El Toro, ito ang manok mo sa unang round. Sir, sapat po ba lakas niya? Ngumiti si El Toro. Diablo Blanco is not just strong. He's born for war. Nagsimulang maghanda si Mon. Check ng pakpak. Pagmasahe sa dibdib. Pag-adjust sa timbang. At paglalagay ng tamang hawak at anggulo. Tahimik si Mon. Parang wala siyang ibang naririnig. Tanging tibok ng puso niya at huni ng manok. Sa labas, may announcer na sumisigaw. Handlers for match 12. Prepare for entry. USA versus Philippines. Napatingin si Mon. Ito na. Ito ang unang laban niya sa opisyal na derby. Pumasok si El Toro at tinapik ang balikat niya. Ramon, ito ang sandali mo. Tumingin si Mon kay Diablo Blanco. Tumingin ang manok sa kanya. Para bang nagkaintindihan sila. Lumakad si Mon papunta sa ring. Bawat hakbang mabigat, malalim, kumakabog ang dibdib. At paglabas niya sa arena, sumabog ang liwanag at sigawan ng libo-libong tao. Philippines! Filipino kid. Who is that? At sa kabilang panig pumasok ang kalaban niyang handler, si Lucas Grant, ang top breeder ng Texas. Bitbit ang malupit na red shuffler. Magkaharap sila. Tumunog ang kampana ng announcer. Let the first official match begin. At doon nagsimula ang tunay na digmaan ng sabong para sa pangarap, buhay at tangal ni Mon. Paglabas ni Mon sa gitna ng arena, tumama sa kanya ang init ng mga ilaw at sigawan ng libo-libong tao. Ibang-iba ito sa sabungan sa baryo.
Mas malaki, mas magarbo, mas mabangis. Nasa entablado na siya ng mga mandirigmang hinahanga ng buong mundo. Sa isang bahagi ng bleachers, may mga Pilipinong tumatakbo para makaupo. Sumisigaw sila. Ayan na, Pilipino! Go, kuya! Fight! Filipinas pride! Hindi kilala ni Mon ang mga ito, pero nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanya. Sa kabilang panig, papasok ang kalaban niyang handler, si Lucas Grant, isang kilalang champion handler mula Texas. Matangkad, brusko, at may nakaukit sa mukha ang kumpiyansang kaya niyang durugin kahit sino. Nakita ni Mon ang manok nito. Isang napakagandang red shuffler, kilala sa bilis, tikas, at killer strikes. Si Diablo Blanco, nasa kamay ni Mon, ay kalmado pero matindi ang aura. Parang apoy na inaantay lang pakawalan. Nagkatinginan sina Mon at Lucas. Kid, sabi ni Lucas, may halong pangungutya. First time mo to, no? Opo, sagot ni Mon. Diretso. Good. Para may matutunan ka kung paano ka tatalunin. Ngumiti si Lucas nang nakakasar. Hindi sumagot si Mon, pero ramdam niyang umuusok ang dugo niya sa galit. Tumayo ang announcer sa gitna, naka-headset, habang sabay na inilalapag ang dalawang manok sa gitna ng maliit na arena. Handlers ready. Nangatog ang kamay ni Mon, pero hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Naramdaman niya ang lakas ni Diablo Blanco. Nakita niya ang galaw ng red shuffler. Mark! Bitaw! Boom! Sumugod ang red shuffler. Mabilis, parang kidlat. Sumalpok ito kay Diablo Blanco. Sumirit ang mga balahibo. Umikot ang dalawa sa gitna. Gumulong, tumalon, lumipad ang mga paa. Nagsisigawan ang crowd. Go red! Shuffler! Shuffler! Pinoy! Pinoy! Pero iba ang nakita ni Mon. Napansin niya ang maliit na pag-ikot ng paa ng red shuffler sa bawat bagsak. Nakita niya ang pattern. Nakita niya ang kahinaan. Nag-o-overextend siya sa kanan. Pag inunahan ko, hinawakan niya ang manok at tumutok. Diablo, baba, at parang nakikinig. Yumuko ang Diablo Blanco. Umiwas at sabay lipad pataas. Shock! Diretso sa pakpak ng red shuffler. Napatumba ang kalaban. Nabigla si Lucas Grant. Hey, get up red. Pero nakatayo na si Diablo Blanco, nakatitig, parang nagbabanta ng ikalawang palo. Pero sa pag-ikot ng red shuffler, bigla itong nagpakawala ng napakalakas na paluisang ataking sinanay para maging knockout strike. Tumama ito sa balikat ni Diablo Blanco. Nanghina ang arena, nagsigawan ng mga manonood na paatras si Mon. Diablo! Para sa isang iglap, parang mabagsak na si Diablo Blanco. Pero hindi na bumagsak. Umangat ang ulo. Tumayo. Nagalab ang mata. Parang sinabing, hindi pa tapos ang laban. Ang huling balitan, muling nagsalpukan ng mga manok. Mas malakas, mas mabangis, mas nakakatakot. Sumabog ang alikabok sa sahig. Nawalan ng boses ang crowd. At sa gitna ng kalituan nakita ni Mon ang pagkakataon. Ngayon, Diablo, lundag. At sa isang iklap tumalon si Diablo, umiwas, nag-slide sa ilalim ng katawan ng red shuffler at isinaksak ang tari sa ibabang tadyang. Diretso, malinis, mabilis, at bumagsak ang red shuffler. Wala nang galaw. Tumili ang announcer. Winner Ramon Dalisay of the Philippines. Sumabog ang buong arena sa sigawan. Filipino pride. Galing. Ubay-ubay ang kalaban. Si Lucas Grant ay napahawak sa ulo, hindi makapaniwala. Tinignan niya si Mon na parang lumulunok ng pako. This isn't over, kid.
Montgomery won't let you pass the next round. Ngunit ngumiti si Mon. Pawis na pawis. Nanginginig. Pero matatag. Hindi po ako natatakot. Pagbalik sa backstage, masinabangan siya ng mga Pilipino at ibang supporter. Pero bago pa siya makapasok, may lalaking nakaitim na jacket na lumapit sa kanya. Hindi kilala. Walang pangalan. Inabot nito ang maliit na papel kay Mon. Pagbukas niya, that was luck. You will not survive the next round. AM. Kinilabutan si Mon. Hindi dahil takot siya kundi dahil ngayon alam niyang hindi na basta laban ng manok ang tinatahak niya. Laban na ito ng buhay, ang dangal, ng kapalaran. At hindi siya umatras kahit minsan. Nanatiling nakatitig si Mon sa maliit na papel na may pirma ni A.M. Alexander Montgomery. Hindi ito simpleng banta. Hindi ito simpleng mensahe. Ito ay deklarasyon ng digmaan. Habang iniipit ni Mon ang papel sa kanyang palad, lumapit si El Toro at agad na napansin ang panginginig ng kamay niya. Ramon, what's wrong? Inabot niya ang papel. Pagkabasa ni El Toro, napamura ito. Hihode, itong hayop na to talaga. Lumapit din si Collins at nang makita ang papel, napaiwas siya ng tingin. Ramon, this is it. Montgomery will do everything to stop you now. Pero hindi gumalaw si Mon. Tinitigan niya lang ang madilim na hallway ng backstage. Parang doon nakatayo ang boses ni Montgomery, nakatawa, naghihintay ng kanyang pagkatapa. Pinikit niya ang mata. Kinuha ang pulang panyo mula sa bulsa at huminga ng malalim. Sir, kahit ano pang gawin nila, lalaban ako. Ngumiti si El Toro nang may halong tapang at pag-aalala. Good, because your final match is tonight. Makalipas ang 2 oras, muli silang bumalik sa main arena. Mas malakas ang ilaw. Mas marami ang tao. Mas mabangis ang sigaw ng crowd. Today, we will witness the finals of the $1 Million Derby. Sigaw ng announcer. Halos mabingi ang lahat. Nagpakita sa malaking screen ang 2 finalist. Philippines Ramon Dalisay versus USA Montgomery Farms Logan Pierce Handler. Tumigil ang puso ni Mon. Hindi lang siya ang kalaban ni Logan. Si Montgomery mismo ang kalaban niya. Sa preparation room, inilapag ni El Toro ang isang special case. Hindi ito ordinaryong case. Ito ay may gold lining. May tatak na El Toro Originals. Dahan-dahan niya itong binuksan. Lumabas ang isang manok na halos hindi may larawan. Kulay pilak ang balahibo. Matingkad ang pulang pano. Malalalim ang mata. At ang katawan ay parang bato ang tigas. Ramon, sabi ni El Toro, mababa ang tinig. Halos parang dasal. This is Sombra del Silencio. Ang pinakamalupit na manok na na-breed ko sa buong buhay ko. Napaawang ang bibig ni Mon. Sir, akin po talaga to? Oo. Hinawakan ni Mon ang manok. At sa loob ng palad niya, naramdaman niya agad ang kakaibang lakas. Hindi agresibo, hindi takot, hindi pa bigla-bigla kundi matatag. Kalma. Parang mandirigmang matagal nang handa mamatay para sa laban. Paglabas ni Mon sa arena, halos mabingi siya sa lakas ng crowd. Filipino! Ramon! 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 You can do this, boy! At sa kabilang panig, dumating si Logan at ang manok nilang pampato. Isang napakalaking black killer sweater na kilalang ginagamit lang ni Montgomery sa finals ng international tournaments. Malaki, mabangis, halos doble ang laki ng normal. Tumawa si Logan. Ramon, welcome to your funeral. Pero ngumiti si Mon.
Hindi sa panguuyam, kundi sa tapang. Hindi ako natatakot sa inyo. Paglapag ng dalawang manok sa gitna ng arena, sumigaw ang announcer. Handlers ready. Nanginginig ang sahig. Nagngangalit ang tao. Umihiyaw ang mga ilaw. Mark! Bitaw! At sa isang iglap, boom! Parang granada na sumabog ang dalawang manok. Umakyat ang alikabok. Sumirit ang mga balahibo. Nagtilian ang crowd. Holy! Ang bilis. Sombra versus Killer Sweater. Tumalon ang Killer Sweater nang may ibinubuga. Tumama ang unang palo kay Sombra del Silencio. Pero hindi natumba si Sombra. Hindi man lang umuga. Parang bato. Lumapit si Mon sa railings. Nakatingin, nakatutok. Halo-halo ang kaba at lakas. Sombra, kalma. Kalma lang. Habang lumalaban ang dalawang manok, napansin ni Mon ang pattern. Ang Killer Sweater ay sobra ang aggression. Sobra ang bilis. Sobra ang lakas. Pero siyang masyadong nagiging predictable. Napangisi si Mon. Tinaasan niya ang kamay. Sinagot siya ni Sombra. Parang alam ang bawat bulong. Ngayon, at biglang umikot si Sombra del Silencio. 360 degrees at sumaksak ng mabilis. Diretso sa ilalim ng leeg ng Killer Sweater. Tumigil ang mundo. Isang iglap, isang hininga, isang katahimikan. At dapa! Bumagsak ang Killer Sweater. Wala nang galaw. Umiyaw ang announcer ng parang nababaliw. Winner, Ramon Dalisay of the Philippines. Sumabog ang buong arena. Niyugyog ng sigawan. Niyakap ng liwanag. Filipino! Champion. $1 million winner. Astig Camon. Si Mon ay hindi makagalaw. Napatayo lang siya. Nanlalambot ang tuhod. Nagsisimulang tumulo ang luha. Hindi luha ng takot. Hindi luha ng pagod. Kundi luha ng tagumpay. Pag-akyat niya sa stage upang tanggapin ang premyo, lumapit si Montgomery. Walang ngiti, walang emosyon, parang bato. Nagkatitigan sila. Si Mon hingal pero matatag. Si Montgomery malamig pero nagagalit. Inangat ni Montgomery ang kamay niya. Nagulat ang lahat. At sinabi nito, "You win today, Filipino." Huminto. At may ngiti ng banta sa labi. "But this is not the end. I will see you again." Tumalikod si Montgomery. Hindi natakot si Mon. Ngumiti siya at sumagot, "Kahit kailan po, sir." At sabay-sabay na kumislap ang mga kamera. At sa malaking screen, lumabas ang pangalan niya. Ramon Dalisay, $1 million Grand Champion. Paglabas niya sa backstage, pumasok ang tawag mula sa Pilipinas. Si nanay. "Anak, nakita ko. Napanood kita sa TV. Nay, nanalo po ako. Anak, proud ako sa'yo. Sobrang proud." At doon, sa huling sandali ng kabanatang ito, bumagsak ang luha ni Mon. Lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng gutom, pagod, pangungutya, at panganib na labanan niya. At tinalo niya. Sa wakas, nakamit niya ang pangarap na $1 milyon. Pero higit pa roon, napatunayan niyang kahit mahirap, kahit binabaliwala, kahit malayo sa sariling lupain kayang maging alamatang Pilipino.